Hi kids! Andito na naman ang inyong Mom She Earned para sa isa na namang araw ng pagkatuto. Handa na ba kayo? Okay. Now, ang lesson natin ngayon is about factoring the difference of 2 square. Now, bago tayo magsimula mag-factor, kailangan maging familiar muna kayo sa mga perfect square na number at mga perfect square na variable at kung paano sila o paano makuha ang kanilang mga positive square root. Okay. Mag-start muna tayo sa mga perfect square na numbers. So, makikita nyo dito na meron tayong 1 square, 2 square, 3 square, and so on. Now, kapag nag-i-square kayo ng number, ibig sabihin ay minumultiply nyo ang number na yon sa kanyang sarili. So, ang 1 square, ang ibig sabihin niyan ay 1 times 1, so that is equal to 1. Ang 2 square ay 2 times 2, yan ay equal naman kay 4. Ang 3 square ay 3 times 3, equal yun kay 9. And so on. Now, si 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, and so on, sila yung mga tinatawag natin na mga perfect square na number. Okay? Now, para makuha ang kanilang positive square root, makikita dito na ang square root ng 1 ay equal kay 1 since ang 1 square ay equal kay 1. And then, ang square root naman ni 4 ay 2 since ang 2 square ay equal kay 4. Ang square root naman ni 9 ay 3 since ang 3 square is equal to 9. And so on. So, ganun lang makuha ang positive square root ng ating mga perfect square na number. Now, paano naman kunin o paano malaman kung ang variable ay perfect square? Simple lang. Titingnan nyo lang ang kanilang exponent. Kapag ang exponent ay even numbers, ibig sabihin, ang variables na yon ay perfect square. Now, ang even number ay yung mga number na nagtatapos sa 0, 2, 4, 6, or 8. Now, ito yung mga example ng mga perfect square na variable. Now, paano naman kumuha ng positive square root ng variable? Ang gagawin mo lang ay i-divide ang exponent sa 2. So, i-try natin kunin ang square root ni x raised to 34. So, ang square root ng x raised to 34 ay x, and then si 34, divide natin sa 2, yan ay 17. So, ang square root ng x raised to 34 ay x raised to 17. Now, itry naman natin kunin ang square root ni m raised to 8, n raised to 20. So, again, para makuha, i-divide lang natin ang exponent ni m raised to 8 sa 2. So, makakuha tayo ng m raised to 4. And then, ang n raised to 20, divide natin ang exponent. Ang makukuha naman natin ay n raised to 10. O, diba madali lang? Now, para makuha naman ang square root ng y square, ang sagot natin dyan ay y. Okay. Ngayong familiar na kayo sa mga perfect square na number at perfect square na variable, tingnan natin kung ma-identify nyo ang mga perfect square na term. Okay, try natin si 4b raised to 6. Perfect square ba yan? Yes. Dahil ang 4b raised to 6 ay equal sa 2b raised to 3 times 2b raised to 3. Now, try naman natin si 4f raised to 9. Perfect square ba ito? Hindi. Dahil ang exponent niya ay hindi even numbers. Paano naman si 8k raised to 10? Hindi rin. Dahil si 8 ay hindi naman perfect square. Si 25g raised to 10. Tama kayo, perfect square yan. Si 16a raised to 1. Hindi. Dahil ang exponent niya ay hindi even. Ito.
Yes, perfect square yan. Dahil si 1 ay perfect square. Si 9d raised to 156. Perfect square din ba yan? Yes, perfect square din. Yan ay 3d raised to 78 times 3d raised to 78. Ngayong alam nyo na kung paano mag-identify ng mga perfect square na term, pwede na tayong pumunta sa ating lesson ngayon about factoring difference of 2 square. Now, ang pag-factor ng difference of 2 square ay may sinusundang pattern na ganito. So, si a square minus b square is equal to the quantity of a plus b times a minus b. Now, paano nga ba yan susundan? Try natin i-factor si y square minus 25. Now, si y square minus 25 ay difference of 2 square. So, dahil difference of 2 square yan, ang gagawin nyo na lang ay maglagay ng dalawang parentheses, isang plus, isang minus. Now, para malaman kung ano yung susulat natin sa loob ng parentheses, kukunin lang natin yung square root ng y square. So, ang square root ng y square ay y. Isusulat natin yon sa magkabilang first term ng ating binomial. And then, kunin naman natin ang square root ng 25. So, ang square root ng 25 ay 5. Isusulat naman natin yon sa second term ng magkabilang binomial. At yan na po ang sagot. O, diba? Simple lang. Pero syempre, bago kayo pumunta dyan, dapat ma-identify nyo muna ang polynomial kung siya nga ay difference of 2 square. So, ito yung mga condition na dapat nyo malaman. So, try muna nating i-identify kung si x square minus 36 ay isang difference of 2 square. So, una, dapat siya ay binomial na may subtraction. So, binomial ba siya na may subtraction? Yes. Now, ang sunod nyo naman tingnan is kung yung first term ay perfect square. Perfect square ba yan? Yes. Ang sunod na dapat yung tingnan ay yung second term. Dapat perfect square din. So, si 36, perfect square ba? Yes, perfect square din. Pag yung tatlong condition na yon ay tumama, ibig sabihin, ang polynomial na yan ay isang difference of 2 square. At pag yan ay difference of 2 square, para makuha ang sagot, maglagay ng dalawang parentheses, isang plus, isang minus. Kunin ang square root ng x square at ilagay sa magkabilang first term ng ating binomial. And then, kunin ang square root ng 36. So, yan ay 6 at ilagay ang sagot sa magkabilang second term ng ating binomial. At yan na po ang hinahanap nating factor nito. O, diba? Sisiw lang. Okay. Now, try nating i-factor to. So, again, kailangan ma-meet ang condition na hinahanap natin. So, dapat yan ay binomial with subtraction. Okay. Binomial. Next, first term is a perfect square. Perfect square ba ang first term? Yes. Eh, ang second term, perfect square ba? Oo, perfect square din. So, dahil tama yung tatlong condition, maglagay na ng parentheses, isang plus at isang minus. Kunin ang square root ng first term. So, ang square root ng y raised to 6 ay y cube. At ilagay sa magkabilang first term ng ating binomial. And then, kunin ang square root ng 9x raised to 2. So, that is 3x. At ilagay sa magkabilang second term ng ating binomial. At yan na po ang ating sagot. O, diba? Dali lang. Now, itry naman natin dito. So, i-check natin ang mga condition. Binomial with subtraction. Okay, tama. Ang first term ba ay perfect square? Hindi. So, dahil sa first term pa lang ay hindi na siya perfect square, ibig sabihin, ito ay hindi difference of 2 square.
Now, ang second term din ay hindi rin perfect square. Now, pag ganyan, ang titingnan nyo na is kung may common factor sila. So, may common factor ba sila sa number? Yes. Sa variable, meron din. Now, pag may common factor ang ating polynomial, ang ginagamit natin dyan ay CMF o yung common monomial factoring. So, sa CMF, kinukuha natin yung GCF ng bawat term. So, start muna natin sa number. So, meron tayong 2 and 8. So, si 2 ay divisible kay 8. So, automatic, ang GCF nila ay 2. And then, sa variable, meron din silang common factor. Okay? So, piliin lang natin yung may pinakamaliit na exponent. So, may pinakamaliit na exponent dyan ay si x. Okay. So, wala silang common factor sa y. So, ibig sabihin, si 2x lang ang hinahanap nating GCF. So, ilagay na natin yung parentheses. Now, para makuha yung nasa loob, i-divide lang natin yung ating given sa ating GCF. So, 2 divided by 2, yan ay 1. And then, si x cubed divided by x, yan ay x square. And then, si negative 8 divided by 2, yan ay si negative 4. And then, si x, dahil may x na rito, hindi na natin ilalagay si x. And then, si y square, dahil walang y dito, copy lang natin si y square. Okay. Now, titingnan nyo ngayon yung nasa parentheses. Kapag ang parentheses nyo ay may exponent pa, pwede pa natin yang i-check kung siya ay pwede pang ma-factor. So, tingnan natin kung siya ay difference of 2 square. May binomial ba with subtraction? Yes. First term is a perfect square. Yes, perfect square. Yung second term, perfect square din ba? Yes, perfect square din yan. So, dahil tama ulit siya dun sa tatlong condition, ibig sabihin, pwede pa itong ma-factor. At siya ay difference of 2 square. So, dahil difference of 2 square yan, maglagay tayo ng dalawang parentheses, isang plus, isang minus. Kunin ang square root ng first term. So, that is x. And then, kunin ang square root ng second term. That is 2y. Okay. And then, yung finactor out natin kanina na si 2x, ilalagay lang natin siya sa gilid ng ating answer. Tapos, yan yung sagot. Okay? Very good. Now, let's have x squared plus 4. So, again, i-check natin ang mga condition. Binomial with subtraction. Mali na kagad. So, ibig sabihin, hindi na to difference of 2 square. So, hindi kayo maglalagay ng parentheses na isang plus, isang minus. Now, kahit tumama pa, o kahit yung first term ay perfect square, o kaya yung second term ay perfect square, dahil sa una pa lang ay hindi na nakuha ang condition, ibig sabihin, hindi siya difference of 2 square. Now, titingnan nyo na kung siya ay may common factor. May common factor ba sila? Wala silang common factor sa number, maliban sa 1, at saka wala rin common factor sa variable. So, dahil walang common factor, ibig sabihin, itong polynomial na to ay hindi na napafactor. At pag hindi na siya napafactor, ang tawag sa kanya ay prime. Okay. Now, kayo naman, kunin na ang inyong notebook at inyong ballpen. Kayo naman na magsusolve. Now, meron lang kayong 10 segundo para magsagot o para kunin ang factor ng ating given. Okay? Na kung kulang sa inyo ang 10 segundo, pwede nyo namang i-pause ang video na to at i-play pag ready na ang inyong sagot. Okay? Handa na ba kayo? Okay. So, factor y8 minus 9x squared. Okay. 10 seconds.
Okay, time's up. Ang sagot natin ay okay. Tumama ba kayo? Now, itry pa natin. Factor 4m raised to 6 minus 9n raised to 2. 10 seconds. Okay, time's up. Ang sagot natin ay okay. Next. N raised to 4 minus 100. 10 seconds. Okay. Ang sagot dyan ay okay, nakuha nyo ba? Now, isa pa. Okay. Timer start now. Okay, time's up. Yes, ang sagot dyan ay prime. Next. 169 minus 64e square f raised to 4. Okay, 10 seconds. Okay, time's up. Ang answer natin ay okay. Yes, at dyan nagtatapos ang ating lesson. So, sana tumama kayo sa mga sinagutan nyo kanina. Na kung nagustuhan nyo ang video na to, ang ating video lesson, ay huwag kalimutang mag-subscribe. Okay, so hanggang sa muli. Paalam!